Another vlog. Okay, ang gagawin ko po ngayon ay papalit ako ng transmission fluid. Ayan, ito guys, kailangan din po ito, pinapalitan din po ito ng regular. Dahil pag hindi po siya napalitan, baka mamaya magkaroon ka ng problema sa transmission. Saan nga ba naroon ang transmission fluid? Ito po yung kargahan at ito naman po yung drain sa baba. Ayan, nandito sa akin yung tuta na to. Ulit, kaharang. Okay, yung taas, mga ganito, 10 mm ang nasa taas. Malalaman mo yung drain ng NMAX. Ang dito nakalagay, yung kanyang sukat ng kanyang bukasan ng drain ay 12 mm. Ayan. Pwedeng pambukas dyan, T-wrench. Pwedeng back wrench. Pwede rin yung kung meron kang socket, pwede rin. Pero sa akin, ang meron lang ako ay T-wrench, back wrench. Yung T-wrench ko ay 10 mm. So ito lang yung kakalasin ko para ma-drain ko yung tubig. At this time po, kung nasukat ko yung langis nung sa makina, dito po kailangan masukat ko din. Kasi ang laman po nito ay 100 ml. So pag tinanggal ko to, malalaman ko kung ilang ml na lang, kung ito ba ay nababawasan kahit walang leak. Okay, kasi yung sa makina, nagbawas yung langis, wala namang leak. At saka hindi rin naman siya blue by. So dito, hindi ko alam kung ang kinarga na 100 ml ay magiging 100 o 90 ml man lang. So dito tatanggalin ko, sasahurin ko. Yan, tapos ilalagay ko siya doon sa pinaglagyan ng fluid. Ayan. Okay, so ito. Ang pagpihit po nito ay pataas, 12 mm, tapos pataas para magkaroon ng impact. Pwede po pa ganyan. Ayan, so lumaluwag na at sasahurin natin. Ayan, so last na nagpalit ako ay 7,000 kilometers. O ayan, hindi naman siya sunog, pero susukatin ko yan kung ilang ml yan yung laman. Tamang-tama na kanina pa siya hindi ginamit, so hindi naman siya tumakbo ng matagal. Tsaka tatanggalin itong para mabilis dumaloy ang lumang ayan. Ayan, so dito kasi nilalagay yung fluid pagka magkakarga ka. Tapos sa baba, ito yung labasan niya, yung drain. So dito dapat ingatan po ito na hindi mapilipit at hindi maputol. Kasi pag ito napilipit o di kaya naipit nang hindi posibleng lumabas yung fluid niyan sa taas. At dito sa baba, sa screw na to, ay tornilyo na to. Yan. Meron siyang washer. Dito po kailangan wag to mababaliktad ng lagay. Kasi dito walang gasket dito. Talagang tornilyo lang ang tsaka washer, hindi lumalabas yung kanyang langis. Ibig sabihin, ganun kaganda ang kanyang clearance. Kaya kahit na walang goma, hindi tumatapon yung fluid. Ayan, so far, siya, hindi naman siya ganun kasunog. Para lang siyang kulay ng diesel. Pero, hindi ko alam kung ilang ml yan. So, papatakin ko muna yan ng medyo matagal-tagal para ma-drain talaga at masukat ko yung kanyang luma na fluid. Para matansya ko kung na ilang mileage talaga ang fluid na bago ako magpalit. So, kung yung fluid ay mababawasan ng malaki, so hindi ako dapat nagtagal ng palit ng fluid. So dapat nagpapalit ako kagad na yan. Wala nang pumapatak. So pwede ko na yan salinan ng bago. Wala na naman siyang pumapatak. Okay, kapag nagsalin po, sisiguraduhin po talaga na ito ay mailalagay ng maayos. Dahil pag hindi ito nailagay ng maayos, posibleng tumagas ang fluid niyan. Pag tumagas ang fluid o nagtatapon yan ng fluid, sigurado, bababa ang level ng fluid mo. Baka di mo mamalayan, wala na palang fluid. Baka mamaya, masira yung transmission ng motor mo. Ayan. So, ayan siya. Higpitan ko na. So, dito guys, kailangan ito mahigpitan. Dahil kung hindi ito mahigpitan ng maayos, dito baka mag-leak sa dugtungan na to. Kasi kagaya niyan, niluwagan ko lang siya ng konti pero parang nag-moist dito. So kailangan ito mahigpit. Pero wag din sobra. Kasi baka mamaya, lost thread mo din ito, magiging problemang malaki yan. Yung tansya mo lang na hindi na siya tatagas, para sigurado ka lang din sa ginagawa mo. Ang gawin mo, kung ano ang higpit lang na nasa isip mo, pwede na. Basta wag lang sobra-sobra. Hayaan mo na. Tapos pag tumagas, ibig sabihin, kulang pa ng higpit, tsaka mo siya dagdagan. Ayan, so higpitan mo siya pagka nakita na parang may leak, ibig sabihin, maluwag pa yun. So higpitan mo lang ng konti. Yan. Huwag lang malakas sa paghigpit kasi baka mamaya malustrid siya. So yan, may na siya. Nahigpitan ko na yung drain. Nasa ibabaw.
Yan. Ito po ay sagad. Ibig sabihin, ubos din to. 100 ml lang naman ang laman nito. Pero, ito wag po manghinayang. Wag din tipirin. Kasi, baka mamaya, magka-problema ka pa kapag natipid mo ng gusto yung motor mo. Yan. So, naubos na. Napiga ko na yung 100 ml. Yan. Ayan. So, sagad na sagad na yan. At, ito yung takip. Ito yung takip. Okay. So, ilalagay ko na siya. Yung takip. Ayan. So, pagka dito yung pahigpit po, pakanan. Pagpabukas, pakaliwa. Ito, pakanan. Dito po ang ibang ginagawa, higpit kamay lang. Pero ako, ginagawa ko, hinigpitan ko din ng konti kasi baka mamaya, sa vibration, ay lumuwag naman siya. Hindi ko mamalayan, maalis to. Kasi nagbabibrate din ng makina. So, ginagawa ko, ano lang naman, mild lang naman na paghigpit. Ayan, so, nailagay ko na yung fluid, 100 ml. Ayan, ito siya. Magkano ba ang halaga nito? Magkano ba ang halaga ng gear oil? Okay, so, ang halaga ng gear oil ay, ito, 60 pesos lang. Yan. So, wag pong basta-basta bibili kung saan-saan, baka ma-fake ka. So, ang gear oil ay, ayan, gear oil. 60 pesos lang yung gear oil. Yan, ang halaga niya ay 60 pesos lang. So, madali lang. Ay, kaya lang naman nagmamahal guys ang pagpa-maintenance natin. Kasi yung cost ng labor talaga, doon talaga nagkakaproblema. Doon kasi mahal eh. Pero kung i-DIY mo, kayang-kaya mo naman gawin. Pagtiyagaan mo nga lang. Halimbawa, alanganin ka, magtanong ka sa mga marurunong. Kasi yung ibang marurunong, hindi naman sila madadamot karamihan. Sasabihin sa'yo, kung alam nilang nagdi-DIY ka, karamihan dyan sumusuport yan. Turuan ka. Okay, ayan. Sasalin na natin itong used na fluid. Tingnan natin kung nasa 100 ml pa ba to. Yan, so malalaman natin yan. Yan, medyo mabagal lang. Direct na natin. Ayan. So, naubos na siya. So, dito guys, susukatin natin kung hanggang saan ba ito. Kasi hindi siya transparent. Okay, so ito yung ating magic stick. Kapag nabasa, yung basa, hanggang doon yung level ng laman nito. Ayan. So, hanggang dito yung basa. Ayan. So, kung hanggang yung basa, bababa natin. Yan. Hanggang dito. So, ayan siya. Kung ganyan ang level, ayan o. So, ibig sabihin, nagbabawas din. Sabihin nun, kasama sa monitoring ng pag-maintenance, yung gear oil. Once na papabayaan mo pala ito, mas mauuna siyang maubos kaysa masunog. So, ibig sabihin, nagbabawas din ito. Kasi kung ganyan na lang ang level, nabawasan din. Kung pwedeng pabayaan dahil pag pinabayaan mo, ang NMAX mo ay masisira. So, yun lang guys. Tips lang po para maging maayos ang performance, maging maayos ang maintenance ng iyong NMAX. So, yun lang po. Huwag pong kalimutan i-like at mag-subscribe para lumago po yung channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless.